Mga kaplantita, nasubukan nyo na bang magluto nitong biga? Kapamilya ng mga Gabi at Carla. Ito yung halaman na magandang anihin sa tuwing tag-init, na makakasiguro tayong hindi ito nangangati. Kadalasan itong biga ay hindi pinapansin ng karamihan. Pero dito sa amin mga kaplantita, tinatanim at inaalagaan namin ito. Nilalagyan talaga namin ito ng pataba mga kaplantita kapag maliit pa yung mga puno. Pero ang pagbalat naman nito ay kailangan talagang kapalan. Tatanggalin mo talaga ang pangalawang balat nito na makapal at puntik-puntik. Malalaman mo naman kung saan banda ang kailangan mong alisin. Para kasing may boundary ang pinakalaman at ang pangalawang balat. Hindi pala namin ito hinuhugasan mga kaplantita para iwas pangangate. Kaya kailangan itong linisin gamit lang ang kutsilyo. Dati mga kaplantita, wala talaga akong balak magluto nitong biga. Matrabaho kasi ito. Pero nang natikman ko yung mga luto ng kapatid ko, naengganyo talaga akong gumawa. Mula nung kabataan mga kaplantita, madalas itong niluluto ng nanay namin. Nakakabusog kasi ito mga kaplantita at hindi mo na kailangan kumain ng kanin. O hiwain mo lang pala ito ng manipis para madaling lumambot. Katulad ng kamuting kahoy, kamuti at saging, masarap itong biga kung may gata. Gata pala ang gamitin kong pangsabaw nito mga kaplantita. Lagyan ng kaunting asin at asukal, pampalasa. Pagkatapos ay isa lang na. Consistent pala dapat ang lakas ng apoy nito mga kaplantita hanggang sa matuyo yung sabaw. Mas malinamnam kasi ito kung wala na talagang sabaw. Hapon ko na talaga itong niluto mga kaplantita para tamang-tama may pang merienda. Patunay na libre ang merienda dito sa bundok kung masipag ka lang magtanim. Para sa akin mga kaplantita, mas gusto ko itong biga kumpara sa Gabi at Carla. Pag maayos kasi ang pagkaluto mo nito, wala ka talagang mararamdaman na pangangate. Kung maraming biga dyan sa inyo, subukan mong lutuin. Paniguradong magugustuhan mo. Ginataan na biga, kain po!